mga pinanggana ko mga kiksonan malipay usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lahyugton usab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson sa Sabbath School Department of the General Conference. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan ang ato ang suwito karon pero sa di pa day kauban nato karon si Brother Chumar Sunggali. Daghang salamat Pastor. Daghang salamat mga igsoon sa inyo ang makanunayon nga pag-uban ini nga programa labi na gyud sa makanunayon nagaatang sa atong Facebook Live kamo kanunay nagahimo sa pag-share usab nini na program. Daghang salamat mga igsoon ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan. Ato meron ba yung semana subo mi nga wala mi makahimog live broadcast tungod sa kadaghan gyud trabaho mga kaigsunan. No, apiki na gyud kay sa time. Anyway, salamat sa inyo pabilin kanunay nga pagsabot o pagsubaybay sa ato ang broadcast live dinhi sa ato ang tulumanon. O ang ato ang suhito karon Brother Chumar sa di pa ta mag-pray. Giulan og living in the land. Living in the land. Ang pagpuyo, pagkinabuhi diha sa yuta nga giprepara sa Ginoo kanimo kanako. Amen. Pero sa di pa ta mo padayon mga igsoon no atong hangyoon ang balang espiritu papakiguban kanato ang presensya sa Dios. Ang yun nato si Brother Chumar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Dalay ko nagsilimbaw na Dios ning takna sa matahom kagabiyon Ginoo. Salamat kayo sa imong pagpanalangin sa laing takna no sab nga kami makahimo sa pagtuon. Ikaw Ginoo magapanalangin kanamo sa kalam nga langit non among masabtan ug makinabuyan ang mga pulong gikan ini nga leksyon. Salamat Amahan sa pagtubag sa mong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Padayon ta sa to ang pagadukukan karon. Kining Living in the land lesson. living in the land. Ang atong memory text, Brother Yes. Chumar. Sa Proverbs 15 verse 1 sa New International Version, it says here, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang usa ka malumo nga pagtubag, makahimo sa tawag na Paghupay. paghupay sa kapungot apan ang usa ka hait nga pulong makahimo sa pagpukaw sa kasuko. So, ina ang Nalitan. Nay nasuko. Unya, tabagon po nimo kasuko, samot ka sa so mo silaob. tinuod. Munay giingon Brother Chumar nga, sa di pa ta ba to sa lesson? Mm. Munay giingon nga, doon na kunoy magtiayon nga, reklamo ang bana nga, iyang asawa si kusuke masigyaw, wiyaw si kasuko. Ayun ang counselor, ang pastor nga, ani na lang. Kaya may mapunggan, kaya sige sa giyaw-yaw. Pag-ugom lang kag tubig, hindi ka katubag, kaya matubag ka, makayo naman. Kaya di mo din siya kapungan, makatubag mo gino siya. Ayun ang pastor nga, mag-ugom na lang kag tubig, hindi ka katubag. Doon maghihimo, gini Brother Chumar. Pag yaw-yaw siyang asawa, suko kayang asawa. Ugom siyang tubig. Awalay-away. Kaya nag-ugom man siyang tubig. Pero, ni gara naman yung asawa, perti naman yung nakayaw-yaw. Mga ni atag mga duha ka semana, nabugwakan sa tubig ang asawa. Aso ko asawa nitong pastor sumbong. Imuhang ang akong bana way ayo. Ya akong ibugwakan og tubig. Yung pong pastor nga naman nga imo man gibugwakan og tubig imong asawa. Siyempre ko radiator pastor. Overheat. Sumukal. Muna nga ayaw pa niyo hulata mo overheat. Bugwa. Kaya mabugwakan mo. Anyway. Kana mga higala di natin na istorya pero at least makuha na to mga illustrasyon ba nga masabtan po nato nga yeah it's true nga a gentle answer turns away wrath but a harsh word stirs up anger. So tinuod na nga ang malumo nga tingog makapahupay og mga kasuko o atong tan-aw og gumanin hitabo kay nga naman kay una-una ingon ba San Pablo nga live peaceably with the people around you. Amen. Nana sa 12 verse 17 sa Romans, magkinabuhi mo nga malinawon, kauban sa mga tao nga inyong kinapuyan. So, muna itong tutukan karon og dito sa land of promise, nga dito sila gipapuyo, kana nga requirement, naaday gihapon na siya. Og, muna makapahimong beautiful sa community. Yan o, dude. Yan ay mga ingan ang pagpanghitabo labi na sa atong leksyon mga igsoon.
nga for several years mga kaigsoon, pipila ka mga tuig na milabay sa taliwala diya sa mga panggubatan o sa gubat na ilang atubang kining mga Israelinhon ni anam na og nakuha na nila ang mga yuta apan naagya po yung mga inhabitants or katong mga Canaanites nga nagpabilin dito sa maong yuta, so nagapadayon ang ilang pag-conquer sa mga kayutaan sa palibot nila. So di gyud malikayan no ang sa sulod sa usa ka congregation nga dunay mga dili pagkasinabtanay. Gawas ato mga Canaanites, katong sila lang yun Sila mismo. mismo. Sila mismo nga tribo sa Israel. Mm. 12 tribes gud sila in town, perting daghana. Mm. So, sila mismo lang laing mga kinaiya. Mm. Lain sila mga Ganun. batasan. So, tanaw na to, giunsa nila pag-live peaceably. Giunsa sila pagpuyo nga malinawon, samtang dito sila sa yuta sa Kanaan. Mm-mm. So, sama sa itong iglesia karon ron ay mga panagbingkil. So, tanan po na to, giunsa po nila pag-adapt dito sa una. Giunsa nila pag-adjust. Giunsa nila pag-handle ang problem. So, makapanaminan po nato, Brother Jomar, nga anaon po nato pag-handle ang ato ang mga bingkil sa iglesia, sa barangay, sa community, o sa panimalay. Yes. Okay. So kung atong tan-awon mga kaigsunan ha, ang katawhan sa mga tribo sa mga Israelinhon, nagsugod na sila sa pagbahin ug sa wala pa sila nakahimo sa pagbahin kay kining duha ka tribo ug ang katunga sa tribo sa Manase, kini si Manase ug kini si Ephraim, nagsuon may anak ni Joseph Pastor, and sila nakakuha sa bahin ni Joseph. That's why wala ang name ni Joseph sa mga tribes mga kaigsunan. Pan kining duhag tunga nga tribes nga naglain mga igsoon, sa wala pa sila mibiya sa grupo jud sa katilingban, gipahinumduman silang daan ni Joshua nga bisan pa tinuod nga magkalagyo sila sa mga dapit, dapat magpabilin sila diya sa ilang pagpagtuo ug sa ilang mga practices. So ato mga tun-an karon mga igsoon, 5 ka mga hisgotanan dinhi. The farewell speech Joshua 22 mag-focus sa tong tanan pagtuon sa hapit na nagahinapos na nabahin sa libro ni Joshua. The farewell speech of Joshua or sa mga katapusan na ng mga speech ni Joshua. The reason for the conflict or adunay mga rason sa maong hitabo nga atong hisgotan unya. And the accusations or adunay mga accusations sa mga hitabo maong nakitabo ang usa ka conflict. Then the kind answer ug human yan na katapusan mo atong maisgutan ang reconciliation ug sa ilang pagbalik. The farewell speech dito sa bahin sa atong gibiyaan kanang mga igsoon nga sa pag-depart ni ining 2.5 tribe nga mao ang kang Manase and kang Reuben and Gad, sila ang mimo sa pagbiyag. Pahinumduman sila daw ni Joshua, balikan nato kadali nga gibangbasahan jud sila mismo ni Joshua mahitungod sa mga kasuguan, mga kalagdaan, nga kabilin-bilin, gikan pa sa ilang mga ginikanan. Dinhi sa Joshua 22 verse 5, but be very careful to keep the commandments. Morning pahinumdum ni Joshua, kinahanglan magbantay kamo, magbinantayon kamo sa pagsunod sa kasuguan and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you. To love the Lord your God, kinahanglan gugmaon ninyo ang Dios, to walk in obedience to Him, kinahanglan magmatinumanon kamo kaniya, to keep His commands, to hold fast to Him and to serve Him with all your heart and with all your soul. Ang kuan man gud mura silang nahugog na lahi magutong 2.5 tribe kay tungod sa Jordan River. Oo, kay naman dito ang sa Eastern Maburag di na sila masulod diri. Ang ilahang part dito sila sa tabok na pod. Pero part to sa Kanaan. Part sa Kanaan. So medyo murag sila ang nalahi. Pero mo to nga sigod kay sila ray giingnan ni Joshua, sila gud tanan. Tanan dito sa congregation. Bisan pag magkalagyo mo, kinahanglan padayon ang inyong pagpangalagad sa Ginoo, pagsunod sa pulong sa Dios, o pagtuman siyang kabubuton. So man ay mga pabilin-bilin ni Joshua para kanilang tanan. Mura ba ka ng mga managsuon ba nga mapit ang matay ginikanan, naman namilit ang ginikanan, nagtugon nga mga anak, mga nagsuon na mo tanan, mawala naman ko, kamo na usab ang hinigugmaay sa usag-usa kay kamo may mga managsuon.
Di kay pagkamatay, dumot, kay mag-ilong sa property ba? Ano Mag-ilong nakalisod diha? kinsay dapit sa roadside, Mhm. basta lagi. Dili ata kagdalan. Di tagagdalan ng isa. But anyway, Yeah. kana side track lang na Mhm. mga kaigsunan. Since the Jordan was going to cause mga igsoon nga muhimo sa pagbahin sila, in geographically lang na mga igsoon na mo ay mubahin sa ila apan pinaagi sa ilang pagtuo sa Ginoo with wholeheartedly mga kaigsuonan, dili gid sila mabulag sa usag-usa mga igsoon. Mo na'y mensahe ni Joshua. Amen. Katong iyang primero niyang ang iyang yung pinakaunang punto yun sa to Love. love. To love the Lord your God. Yeah. Kinahanglan igugmaon ganyan yung Diyos o ang Ginoo nga inyong Diyos. This love mga igsoon is the principle that should lead us to God. We love Him because He first loved us. Yun kay ato nasabtan nga ang Ginoo naghigugma kanato usa kita makahimo sa pag Gusto po ni pasabot ni Joshua nga ang love ninyo doon ay action. Mm. That is obedience. So let us to obey Him. Mm. So this is how Joshua indicates the conduct expected to those who choose to walk with God. Amen. Sumo ni ang conduct, sumo ni ang batasan sa mga tao nga ni vocalize sa pagpili sa Dios nga mo ilang alagaran. Amen. Sa ilang pagpadayon sa ilang pagtuman mga igsoon, kinahanglan ilang bantayan gyud ang mga sugo o kasuguan sa Ginoo diha sa sulod sa ilang kasing-kasing. This obedience is the natural result of a grateful heart that understands what God has done. Kung nasabtan nila kung unsa ang Ginoo sa ilang kinabuhi, kinahanglan nilang bantayan gyud. Igipahimangnuan pag sila ni Joshua nga gunit yun mo. Yes. Gunit yun walay Salig na sa walay kagalingon. buhiay. Tinuod. Kinan mo gunit yun ta sa Dios, no? We must cling to God without letting anyone or any distraction break the bond. The bond of brothers and sisters. Amen. So, tanaw gyud ninyo nga murag mabuak ang pagkamanagsuon atras ta gamay para natay ka ng issue, natay accusation. Ya tungo sa tong accusation nga tan-aw na to murag mabuak man gyud pagkamanagsuon, murag mo subside ta gamay kay para kanang bahalag mag-discuss Brother Jomar, ma-save gyud ang pagkamanagsuon. Amen. Tinuod. Mo ni dapat diha sa iglesia usab. Yes. Mo ni dapat diha sa panimalay kay ngano man sukad pa dito sa ilaha sa Kanaan, kasanglit kay ang Kanaan is supposed to be peaceful land. Kay diin siyempre ang mga namuyo, mga katawan sa Ginoo. So gusto sa Ginoo nga sila dito naagi ng pagsinabtanay o ang paghigugmaay. To serve Him with all your heart. Gipahinumduman gyud sila na tibuok nilang kasing-kasing sa ilang pagtuman diya sa Ginoo and with all your soul. Sa lain pa gisgutan na diya mga igsoon, gikinahanglan sa ilang pagbantay sa pagsunod, pag-uban or sa pag-uban sa paggiya sa Ginoo kanila, kinahanglan ihatag ng tibuok kasing-kasing sa paghigugma mga kaigsoon. And sa pag-reflect sa love sa Ginoo sa ilang kinabuhi, makita usab sa ilang paghigugma sa ilang mga kaubanan. We find our true purpose, satisfaction, and abundant life when we willingly serve our Creator with love. Sa unsang paagi unsa giingon ni Jesus Christ atong hinumduman sa inyong pagtagad sa mga katawhan nga nanginahanglan, kamo usab nagahimo sa pagtagad kanako. So mahimong katumanan mga igsoon. No. The reason or this reason for the conflict mga igsoon, adunay hitabo nga sa ilang pagbiya na ay isa ka situation dito mga igsoon nga nagisugdan sa maong kagubot mga kaigsuonan. When they came to Geliloth near the Jordan in the land of Canaan, the Reubenites and the Gadites and the half-tribe of Manasseh built an imposing altar, meaning dako kayo makita mas klaro sa tibok ka mga katawan there by the Jordan. Kuan magod. Sa ako lang ning komentaryo ha. Sa ako lang ning pag-analyze na sabtan ka ng na stress ang 9.5 tribes of Israel. Ngano man, kay katong 2.5 tribes of Israel na tuwa na sa eastern part of Canaan. Yes. Nag-load sila mga selves. Naghimo sila og kanang altar. Nga mas dako pa gyud sa una. Makita. Sa Gilead gihapon. Yes. Ano? Ayan. Yes, part yan mo dito. Pag po sa Gilead, ang Gilgal, something like, interchangeable. Nga diin ditong panahon na, sa una pagyong panahon,
sa pagtabok yun nila dito, nagbutang sila ditong mga bato nga mahimong remembrance. Katulas sa itong gitunan. Nga mahimong remembrance nga ang Ginoo nagtabang nila nga nakatabok. Besides ditong dapita, tingali natanaw tila natabunan tingali sa mga erosion. Siguro. Natabunan tingali mga sagbot. Naghimo sila mas dako pag yun nga na altar mga higala. Nga kuan yun makita yun mapansin yun dito sa pikas sa western part. Sa pikas tampi. Sa western part of Canaan. Nga ang katong 9.5 tribes makakita yun sila. Naghimo sila kanang kuan. Kabalo ka na lain nilang pagbati. Na kuan sila murag kuan kanang ani maguna kanang wala lang bitaw kay kanang baggage sa imong mind. Naa sila nauna daan. Tama. Kung wala pa lang sila baggage of their mind nga. They feel like becoming like holier than those other 2.5 nga mga kaigsuonan nila. Yes. That will never come to happen in their mind nga magduda sila nga, uy, sila to. Di sila ma-stress yatong panahon na. Pero naa sila kanang baggage silang mind nga. Maglain na sila ito, basig magpabadlong, magyabag. So baka kita nag-altar, uy, saan naman eh? So, mana to nito mo? Yes. Padayon. Sa ilang pagkakita, grabe. Siguro sa una-una po, napoy uban nga mga giisgutan din nga tama to basor na nasa baggage daan na ilang una-una nga magkadaotan sila tungod kay naa sa pikas lampi og sa ilang mahinumduman katong nga dapit kani adto puno to siya sa katong mga pagsimba sa Dios apan nahimo naman to sa pagbungkag nila and sa ila pong nakita dito katong ilang gitukuran nga altar dito pud to nila gitukod sa una ang katong ilang sanctuary or tabernacle nga ila makita nga gi-compare na hinoon nila nagbuhat sila glaing altar, meaning nagbuhat yun sila glaing nila nga religion. So gusto nila mo separate sa ilahang tribes. Pero sa laing bahin ba yapon, Brother Jomar? Pwede butangan na to, nasa baggage of their mind daan, yes. no? Nga, basig mawala sila. Pero sa positive side, nahangawa sila. Nahangawa sila. Doon na sila concern sa ilahang kaigsuonan. So, ikaw nga natungdan, depende na asa sa duha ang imuhang una-unaon. Dire nga. Siya mo kuyog-kuyog. Anong siya mo kuyog-kuyog? Dalaga ko dito. Siya mo kuyog-kuyog. Basi bayaha o kuana na ha, humana na ha. Ang imong huna-huna nga nagis bagay siya una-una kadaotan ko. So masuko ka. Di ba? Pero og napos imong huna nga concern siya sa kuha. So malipay ka, di ba? So depende na sa inyo ha karon o kaha sa mga katawhan sa 2.5 tribes na dito sa eastern part of Canaan o kung saan nila pag-handle ang accusation sa ilang mga kaubanan. Yes. So, manang dibakon mo, okay, kamo mga ato mga kaigsunan, na komentaryuhan mo, pasanginlan mo, akusahan mo, depende na og asa sa duha nga mga factors nga nag-motivate sa ilaha sa imuhang pag-educate sa imuhang mind. Kung mingon ka nga, maog yun mo, tuog yun mong daotan ko, so away na. Yes. Pero kung mingon ka nga, salamat kay ninyo ha, concern gid mo sa mua, palangga gid mi ninyo, gihigugma gid mi ninyo. So wala away. So depende na sa imong pagdawat. Okay, padayon. So, kanina mga situations imong gisgotan karon pastor. Actually mga igsoon, musulod yun ta diya mga kaigsuonan ato yung bansay-bansayon pag-ayo mga igsoon ha. Ang mga hitabo din in Joshua 22:28. Ato sa nilakbitan kadali, if they say this, mo na lang gistoryan mga igsoon, kabalo mo unsay gitubag nila if they say this, our descendants can reply, look at this copy of the Lord's altar that our ancestors made. It is not for burnt offerings or sacrifices. It is a reminder of their relationship both of us have the Lord with the Lord have with the Lord. Actually mga igsoon naa sila ing ani na tubag. Apan wala pa diya nahuman mga igsoon. And dili pa ni diretso dayon diri nahitabo mga kaigsoon. It is because atong isgutan ka dili. Nganong nagitawag sila nga nganong nahitabo ni abot sila sa punto ni ngana mga kaigsoon. Ang katong other 9 tribes mga igsoon. Actually na sila accusation gyud nga gusto nila mahibaw-an. I mean, gusto nila mahibaw-an sa pikas tribe. And this accusation mga kaigsuonan in Joshua 22:26
nagaingon dia, the whole assembly of the Lord says, how could you break faith? Nasa diretso na istorya nga ni ha. How could you break faith with the God of Israel like this? How could you turn away from the Lord and build yourselves an altar in rebellion against him now? Naana din sila gipanglitok, dili na siya alleged si Ritz. Kuan ba kana nga sinultihan, Brother Jomar. Og imong analyson, leading na gyud kaayo ang ilahang kuan. O leading na gyud kina accusation. So conclusive na ba? Yes. O conclusive na kayo. So meaning, so dito ta sa punto nga they feel like better or holier Oo. than the other 2.5 tribes. So naas na dito na fall. So murag dito nagsugod ang kanang parasaical feeling. Oh. Yeah. And I would like to tell you, mas daghan ra ba sila? Mas daghan sila. So dito nagsugod ang parasaical righteousness. Tanaw ninyo nga, payat pa kayo, very slim pa ang maong espiritu. Dito na nagsugod ang maong accusations. Nga nagtuo sila nga mas balaan sila, mas tarong sila, Tinuod. o dili sila madala. Tinuod. Okay. So, mga kaigsunan, apan ang Ginoo gyud kanon ay nagahimo sa pag-uban kanila kung ato makita di mga igsoon. Ang congregation nila nagpili og mo'y mo patunga, mo pataliwala ni ini nga situation mga igsoon. They choose gipili nila si Phinehas. And Phinehas anak siya sa saka priest. Og wala lang nahuman diha. Ani pa sa wapas Pinihas ha? Sa wala pas Pinihas, balik ta sa Yeah. 22:10 and 28. Kabalo mo, i-declare ko nila nga nakasala. Oo, wala ni alleged Oo. diretso na. Diretso na yun na nga, babi yung nga, basi nakasala mo. Ah. Diretso na yun nga, nakasala mo sa to pa. Grabe ang judgmental attitude sa 9.5. Na sila nga daghan nun mi Yeah. so kami. Ang problema pag yun ato Brother Chumar, kay, ang pulong bitaw nga transgress, sa Pareho. Hebrew word, Mm. pariha sa Pareho gigamit yun. sa Ginoo dito sa kang-ikan. Pareho. Pariha ang kanang word nga transgress. Ato pa, sakita, ano yun, mura na si ikan, di ba? Sa ilang part ha, sa Oo. sa tuwan niya. Yes. Sakita, mura na si ikan. Sakita, ani, mura na katong sila si, katong ipanglamoy bitaw sa yuta sa wilderness. O katong sila si, mga, Kaon na sila. mga kaliwat ni Kohath. Ni Korah. Correct. So, lain na yung parehas na nila sa ilaham, rabag, nakasala mo, kanang hulog mo, ragin, na bitaw ang dating, grabe na yun kaya ang pagdimin, no? Mga demeaning words, nga gihatag. So, siyempre, ikaw po nga natungdan, rag, sakit na cute kayo, tanan, grabe na cute kayo, di na yun makaya ka, di man kayo inom ka, dili maluwas, rag, halos na lang inunan pang istorya, bakit? Ang word lagi nga transgression lagi, parehas ang Pareho term nga gigamit nila nga Yes. tukang akan o kang sa mga kora nga kaliwat nga naglapas Yes. sila. So, no. Tinuod yun na ang ilang paggamit sa maong pulong pareho gyud kaayo. And sa ilang pagpili nining balik na to katong ka Phinehas Pastor, nga gipili nila nin nga tao. Actually ang Ginoo naghahatag pa gyud sa iyang revelation kanila sa pagpili nila kang Phinehas. Si Phinehas pud mismo nagpili pud siya kay para balance sa matag tribe dapat na isa ka representative. Pero kabalokan nung ipili nila sa Pinihas. Kaya doon na record sa Siya sa mismo. Numbers 25 yata. Yeah. Na siya ang Sa chapter 25 sa Numbers. Siya ang katong sa yung gimo dito. sa Baal Peor katong siya Oo. mismo ang ni naghimog judgment atong Yeah. Sa Baal Peor, balik na sa panahon ni Moses. Oo. Na-remember nila nga, kani pangitato yung Pinihas kay, kuya, dito basta-basta. Ano ba, parang, ilang gibre magtirador, bagat kini itong bala dito kay, epektibo kini nga bala, parang yes. Kay, sanitable ito sa Baal Peor, mga higala. So, nag-welcome sila high lottery, o hard lottery, Yes. hard lottery. Nagsimba sila kanang sex worship. Okay. Nga iya sa mga kisa to nga mga kaliwat, Amalekites ba to, or something Sa Amalekites. Unya ang mga Israelites na-enjoy na po sila. Bisa kung sa og kampanya nga undangon, wala gyud ato nagino na suko. Itunglo sila dunay plagues nga nahitabo. Para maundang ang plagues, si Pinihas mo'y gigamit sa Ginoo pagdiit, pagtan-aw sa tanan, batanon pa siya ato nga time. Tan-aw niya nga dito sa tent naman dito yung nagbisyo. Namay nag harlot worship dito sa sulod. Kuha dahil siya kanang
Dito, iya. Espada man tingali to kung sa to. Dito sa Javelin, singa na to. Gidiritsan yung dos. Gidos lang niya, gituhog niya duha. Gikan sa buko-buko, lapos tustiyang sa babay. Yes. So, pagtusok yun niya, naundang dayon ang tunglo. Sa palibot. So, na-remember na sa mga 9.5 tribes. Kani, epektibo, kini mga itong ibala dito. So, ay nang hunahuna to nga si Pinihas, mahimong iro nila ba? Mahimong dog, barking dogs for them. Sigaw nila. Tinood. Karon kay si Pinihas mahigala kay kung ano siya kayo ka ng balance-minded Maayo. person. Yes, tinood. Siya gusto ko nga dunay isa kada tribe. Mm. So napulo na lang kay tamanduhan dito. Tama dito Oo. tama. Sa napulo na lang kabuok. Kay para dili ta mahitabo nga nag-over-accuse na ta sa katawo nga without interrogation, without investigation. Murag ang nahitabo kung dili ta magkandak og thorough investigation, mura lang tag kanang nag-extrajudicial killing, di ba? So, bawal is Biblia ng extrajudicial killing, no? Dapat investigaron yun ay. Si Kristo baya, biktima baya sa extrajudicial killing. Wala proper hearing, wala proper investigation si Jesus Christ. But anyway, lain na po rin siya nga topic mga higala. So, ikay pa na yun. Diri sa kini nga hitabo, Pastor, naa sila gipreparan ini nga war para mailog nila ni nga dapit, para mabawi nila ang yuta. Pero nabali ang ilang huna-huna, dito na sila nag-create na pog rumors na maghimot pag-war against sa atong tribe ka pareho nila ang gibuhat. But ni stand si Phineas para sa mahimong tigpataliwala nila, gidala niya tanan dito sa ilang pagtagbo dito sa katong tabernacle. Kay gipangutana kung unsa ka tinuod ni accusations. And kato nga hitabo mga igsoon, gigamit pa ni Phineas ang case ni Akan. So, mga igsoon, siguro katong 9, karon na to sila kani-kini dahog na gid ni kasi kay Akan na situation yang gigamit. Apan wala dito gihuman ni Phineas ang maong hitabo. Iyahag yung gipaminaw unsa ang side sa or unsa ang side nila dito sa katong 2.5 tribe. This 22:16 sa Joshua, the whole assembly of the Lord says, how could you break faith with the God of Israel like this? Muna yung pungutan na, how could you turn away from the Lord and build yourselves an altar in rebellion against Him now? But in Corinthians 4 verse 5, atong timandaan mga igsoon, atong basahon ha. So Common English Version, so don't judge anything. Kinahanglan nga dili ta magahimo sa paghukom sa bisan unsa nga butang before the right time. Kinahanglan atog yung tan-awon mga igsoon. And giingon pa kay wait until the Lord comes or si Jesus Nahin ramat ta kay atong judgment atong ipasa ihonghong sa uban. Di ba? Or, And that becomes a lie. That becomes a chismis, di ba? And He will bring things that are hidden in the dark of the light. And He will make people's motivations public. Yahay nung ipadayag ka nato mga igsoon. Then there will be recognition for each person from God. Kung unsa atong mga binuhatan, adunay balos mga igsoon. And Phineas, nakahimo siya sa pagpaminaw sa side. Unsay tubag niini kasagaran ba pastor no kung naa ka sa sakto, nay mga ngani situation. Kung ikaw nasakto, ikaw may isog kayo pero ang nahitabo diri dili wala gyud ni agi og ni pakita bisan gamay lang na pangisog or singka bisan gamay na tubag gikan sa kaning 2.5 tribes. Gani ang ilang giingon hinoon sa Joshua 22:23, if we have built our own altar to turn away from the Lord and to offer burnt offerings and grain offerings or to sacrifice fellowship offerings on it, may the Lord Himself call us to account. So ilang mismo gipadayag mga igsoon kung tinud pa kami naghimo og sa among lahi na nga relihiyon, naghimo mig among pagsimba sa laing Dios, ang Ginoo gyud mismo makahimo gyud sa paghukom kanamo. Siya mismo maghatag sa punishment kanamo. So ilang gipasabot mga igsoon, ang ilang gibuhat mao ang paghatag og remembrance sa ilang promise or ilang covenant between them and sa Ginoo. Balik ta sa 9.5. 9.5 tribes. Hindi mo sila ma-blame. Sa bahay. Sige, di po nimo sila ma-blame kinano ang ilahang magong utok siging ga panggigubat batok sa mga occupants dito nga nagsimbag Dios. So naan na silang hatred dito kung magsimbag Dios. So para nila kung magsimbag kang Dios, kalaban jud kanila. So mura silang warshot ba? Nakaroon nilang igsuon.
Mura naman po nagsimbag Dios nga ingon ana. So, siyempre di mo sila ma-blame nga ilang utok ingon ana. Pero mao ni ang problema. Dili na to sila ma-blame kay nga naman gibutang nila silang sarili ng ilang kadaugan sa paglumpag sa mga syudad nga nagsimbag Dios. Yes. Gibutang nila silang sarili. Wala sila naghuna-huna nga iya to sa Ginoo nga pamaagi para mudaog sila. So ilang gibutang silang might. Pero ang Ginoo baya nag-ingon baya not by might nor by power but by the Spirit. Amen. So gibutang nila silang kamot bang kita gyud kinana kita kuan kita, so nahimo na silang righteousness by works. Ang ilang righteousness by works sila gyud. So kasagaran sa mga tao nga feeling like to adopt the righteousness by works, kanang mga tawhana judgmental kay na sila. Kanang mga tawhana feeling like holier than others. Kanang mga tawhana are parasitical in personality. So mauna ang kasagaran kanila. So karon sa minahitabo dito Brother Jomar tibasa. Naatay mabasa di ang mga igsoon ng mga sa kaning illustration. Ang mga katawan or katong 2.5 tribe mga igsoon, they listen to the accusations in silence. Nakabalo sila sa tanang accusation sa ilahang mga igsoon. Apan nagpakahilom sila mga kaigsonan. They called God as their witness. Ilag yung gipakita nga ang Ginoo mismo mo ay ilahang mo testimony para kanila or ilang witness sa ilang pagpabilin or sa ilang obedience. They accepted to be punished if they had sinned. Okay, sige, mahimong moabot ka namang punishment kung nakasala kami. Actually, ginatawag diya mga igsoon nga mistake and sin mga igsoon. Siguro na una sila na nasayop sila tungod kay wala, or ang una sa 9.5 tribes na nasayop mo tungod kay wala mo ni ingon sa mo na magtukod mo og tabernacle. Marang nga ba? Pero mali mga igsoon nga himuong pakasad-on na to sila or nakasala sila tungod sa maong binuhatan nila mga igsoon. They revealed their true motivations. Gipakita inon, gipadayag nila mga igsoon ang ilang tinud-anay nga paagi kung unsa ang ipasabot ni adtong tabernacle na ilang gibuhat mga kaigsoon. Nasayod mo mga kaigsonan, kini nga mga kini nga situation sa 2.5 tribe and the 9.5 tribe mga igsoon, human sa maong pakigsulti ni balik ang ilahang na sila reconciliation na nahitabo ato nagmeet sila sa tunga mga kaigsonan. And katong war na ilang gipreparahan sa 9.5 tribe, pila ka mga panahon mga igsoon nga ilang gibuhat to nga solong wala sila nagmadaogon. Apan human sa mga reconciliation, grabe mga kaigsoon ang imuha pang ni-accuse sa imuhang gitabangan. Katong 2.5 tribe sila mismo ang nitabang didto. Nadaog ang maong war. Nakuha sa 9.5 tribe ang katong bahin sa ilang dool sa ilang mga tribo. And human sa mong hitabo ang 2.5 tribe nagpadayon sa pag-stand firm mga igsoon sa pagdaog na sab sa lain na usab nga mga yuta sumala pa sa atong pagtuon. Ilahang nabawi ang mga kayotaan dool sa ilahang mga kaigsonan. So, ingana mga igsoon, may sama sa itong mga panahon karon mga kaigsonan. Wala gyud tay mahimo sa pagsolong sa like soul winning mga igsoon kung magpabilin ang kining ani nga mga huna-huna. This kind of side or kanang one side na huna-huna mga kaigsonan. Kung pareho magpabilin ingani nga behavior sa mga ito. So, in Proverbs 15, sa atong main verse or sa key text na ito mga igsoon, the gentle answer, katong malumo nila nga tubag turns away wrath. Nakapahimo sa palumo sa maong reconciliation, but harsh words cause quarrels. Kung himo pa to sila gamay lang nga padako pa sa ilang tingog, somehow mga igsoon malisod siya ma-reconcile, but sa ilang pagpaubos, human sa mong pagpaubos sila na po nitabang pagyo dito sa ilang mga buhat mga igsoon. Hinahimo inong nagmadaogon sila sa maong Ako'y reconciliation. pangutana ba? Asa ka nga verse tong giisulti dito nga this is thus says Say the Lord. the congregation. Ka-remember ka na? Na congregation. Akong gipangita na ba? Thus saith the congregation. Nga. Kabalo ka. Sa ani magodo, ang 9.5 tribes, una-una, kung basahin ninyo ang Acts 22:1-8,
Sila nagun ang sila nagun ilahan na lang kung kaguling nagitawag as Israelites. Di ay. Ang ilang itawag sa Pikas kay Reubenites na. Oh. Naon. Wala sila mo ang wala nilang isipa to nga Israelites pa to sila. Ang katong 9.5 na maoy Israelites. Murabag unsa man ka Adventista ka? Oh, Adventista jud. Kamo Legit, adili legit. tayo kay. Oh, nanay mangin ana ba nga kuan ba nga. Mhm. So bidding to siya, ang ilang yung gustong i-claim nga katong yung 9.5 tribes, mao na lang to ang legit nga Israelites. Ilan na yung i-disclaim na to nila tong Yeah. Reubenites o mga kaliwat ni God o half kaliwat ni Manasseh. Mm. Pero kamano ka, doon ay mali o imong tan-awon ang theology. Mm. Please find it for me, Brother Jomar. Mhm. Naragay po ito sa Joshua chapter 22. Pangitaon nun to. Pagitaan na ninyo, nabasa na ko na ganina, I'm sorry. No? Nga, aliao, Nakita. okay, nakita na? Nasa 20 to 9 og 20. Mhm. Pabanira na ninyo din na mga kaigsunan. Nga, gideclare dito nga, this is what thus says, imbis thus says the Lord, Ang gibutang. thus says the congregation. Constituency. Patay, grabe. Kung kinsay mas dagan mo ay Oh. naasa. So, mao niya ang, nga daw, verse 16. Mhm. Thou said the whole congregation of the Lord, what trespass is this that ye have committed against the God of Israel? So, approve mos constituency nga nakasala mo. Oraging nga na. Oh, sorry kayo ha. Ako lang naging word gamit ang word nga constituency kay para mas masabtan na to karon. Mm. Ana magud kay og ato lang ingnon nga dito lang di man nato masabtan karon. Tinood, No. Jud. Tinood. So, ug unsa itong termino karon, mao po ni ato ang gamiton para masabtan ninyo. Mhm. Ug unsay nitabo kaniadto. Mm. Buti pasabot nag-meeting sa sila Brother Jomar Mm. bago sila nagpadala sa ilahang akusasyon, silang final decision. Mhm. Nga ilag yung gideclare nga you have trespassed against God. So, grabe diha dita mga wala mga kaigsuonan kung ang atong judgment against our brothers and sisters in the church kundi na ta mo gamit sa thus saith the Lord. Tinood. Dito na ta og unsay naprobahan sa constituency, unsay naprobahan sa exicom, unsay policy nga naprobahan nga not according to what thus saith the Lord. Mm. So, ang encouragement ani nga punto is we have to go back to what thus saith the Lord. Amen. Amen. Tinood. Dito ta mo balik. Mm. Dili ta magsalig na, oh, approve na, daghan mi, mas majority mi. Dili sa tanang panahon that Vox Populi is Box day. Vox Deo, no? Dili sa tanang panahon Diba, Sabkat? nga ang tingog sa kadaghanan, tingog sa Dios. Tinood. So, ang gigamit sa mga katawhan sa Israel ato nga time sa 9.5 Mm. is the Vox Populi. Mm. Thus saith the congregation. Mhm. No longer thus saith the Lord. So dito yung nag-start ang kanang sa akong tanaw gyud Brother Jomar, dito yung nag-start kining mga tradisyon. Nga dito nag-start mga tradisyon sa parasaical righteousness. Mhm. Mhm. Daghan na sila hangtod tibok iglesia na gyud sa Jerusalem na gyud sila ang mga balaod nga mga tradisyon against the law of God. Amen. So, higalag mga kaigsonan, let us not use the voice of the majority separated from the voice of the Lord. Tinood. I don't say nga mali nga mo gamit ka sa voice of the majority. Yes, we will. Pero ato yung ibase sumala sa balaang kasulatan. Amen. Mga igsoon, ang maong hitabo mga igsoon na nakita ni Phinehas. Kining kinabuhi ni Phinehas mga igsoon ba? Siya mismo nakakita nga unfounded among mga accusation mga igsoon. That's why na-relieve among or ang katong hitaw mga igsoon nawala to siya mga kaigsunan o nagpadayon sila sa ilang buluhaton sa pagbawi sa kayutaan mga igsoon nga gisaad sa Ginoo kanila. Ang kinabuhi ni Phinehas Unsa nila rason dahil naghimo mo sila ato. ang accusation. Dili, unsa mo dahil ng rason kay explain ba ato sila? Ang 2.5 Ato ni half. Oh. Mm. Ang explanation nga nagsabot na bito sila nga okay na tang question noon Aha. sa verse 15 ano Sa 22:15, sa to
Katong gingon na nga, kung inatang pangutan-on, ano ito pagtubag, if they ask, verse 28, if If they they ask- say this, Ang our ancestors- descendants can reply. Mm. O kung mo nilahang aligasyon, atong tubagon tubagon. nga, look at this copy of the Lord's altar Mhm. that our ancestors made. Mhm. It is not for burnt offerings But- or sacrifices, but it is to a reminder of the relationship both of us have with the Lord. Yes. So, mo nilang explanation. Ikaw, Dili Fernand, dito siya nga, maghimo silang altar. Mao gihapon ang purpose. The same remembrance. purpose. Yes, tinod. So, ang kinabag-ang Israelites naghimo og mga bato dito sa Gilgal, Mm. reminder. Mm. Here comes the another 2.5 tribes. Naghimo po sila the same purpose. The same purpose sa kinatibukan. Mm. Pero tungod kay wala masabti, gikalaban. Mm. No? Tinood dyan. Wala masabti kay gikalaban. Munang gikalaban. I hope din na nang hitabo sa itong panahon karon. Ang katuyuan sa kinatibuk-ang iglesia is to preach the gospel. To preach the word of God. Amen. Kung doon na po yung mga gagmay pong mga kaigsunan nga mag-organize po sila kay magwali po sila sa maing balita nga parihag purpose sa kinabag-an, dili na to kalabanon. Mm. Dili na to kalabanon. Amen. Ay lang na naghimo pa mamuglaing gana na may amo adiri. Ano, may Pasagdahan na to kay ang tuyo pariho raman. Mo man hinahitabo gyud dito. Ilang gi-question man naghimo pa man mo na may hinimo dan kamay raman to dako man ning amo. Oh, mas ni dako man ning amo. So sa ilahabas dili ato Yeah. Sa ilahabas sa to niya. Oo. Oh. So ang purpose pareho. Mm. Ang purpose so ug asa ta mag-unite and ani gud hitabo sila sa unahin ani. Example lang Yeah. lain-lain sila og batasan. Mm. Pero ug na may gubat, Mag-usa sila. maghiusa na sila tanan. Tabangan nila tong gubat, usa na gubat. Mm. So, asa sila nagkahiusa mga higala? Dili sa batasan, dili sa mga kustombre, dili sa mga sa panang mga background na to sa tong kinabuhi. Dili sila diha nagkahiusa. Dili sila nagkahiusa sa kuta, sa goal, Mm. sa kalabuton, sa trabahoon. Dito sila magkahiusa mga kigsunan. Amen. Sa kultura pwede magkabahin-bahin. Tinod. Oh, sa paninapi pwede magkabahin-bahin. Pwede. Basta kay ang katuyuan nga mao ang pagdaog og hamiling kalag magkahiusa. Tagbo tanan tao. So, the same with the Israelites. Siyempre, ang Seventh-day Adventist, mao maning modern Israelites, di ba? So, mahimong dito magkapares og kultura. Na mga Negro dito, mga Afrikano, o dari sa Pilipinas, mga puti, di man na magkasinabot sa kultura. Pero maghisgot na ganig gospel. Maghisgot na ganig Bible. Maghisgot na ganig kamatuoran. Maghisgot na ganig pagwalis ng balita. Magkahiusa ang tanang Adventista de la Séptimo Dia. Walay bulagay. Walay panagbulagay. So, kung ang atong giawayan, maura ang tumong nga usa ka buok, bati na siya mga kigsunan. Yes. Ang atong tumong isa ra gyud ka buok mapagdaog hamiling kalag. Ang atong tumong isa ra gyud ka buok mapagdaog og mga kalag nga ulipon sa pagpakasala. Dadon nato sa tiilan ni Kristo kana nga tumong ato nang hiusahan dinha ta maging united nga mga kaigsunan. Amen. Dili nato na himuong babag sa panagbahin-bahin ang pagwali sa may balita. Mhm. Ato nang ihiusahan, tabangan nato ang pagwali sa may balita sama sa mga katawhan sa Israelites. Magkabahin-bahin sila kadunay bingkil pero doon na gani buluhaton. Silang tanan maghiusa na silang tanan. Biyaan ang panimalay, Brother Jumar. Mm. Biyaan ang panimalay. Biyaan ilang mga asawag kabataan kay ato bangon ang buhat ug didto magpakamatay and that is commitment. Amen. Amen. That is commitment. Amen. In Joshua 22:33, mo na ni ang gisgutan pastor. They were glad to hear the report and praises God. Gisimba na ginatungod sa mong maanindot kay nga reconciliation and they talked no more about going to war against them to devastate the country where the Reubenites and the Gadites live. Wala na to sa ilang uno giwagtang to tanan tungod kay naghiusa sila sa ilang tumong mga igsoon. Through their example, we can see pinaagi sa ilang sa example mga igsoon makita na to the necessary steps to restore peace in similar or situations when relating to family, church, and community.
So, mupili ta karon ko asa ta rin na side. Tungod sa good leadership ni Pinihas, Mm. nga maay siya mapataliwala, Brother Chumar. Mm. Kadtong naaprubahan sa congregation, I do not know what do you call it, a policy ba or unsa to ilang akusasyon ilang naaprubahan sa congregation Mm. sa 9.5 tribes. Giwala na to nila, Brother Chumar. Kinun. Giwala na to nila. Ilang gipalabi. Kaya mamuti nagap nilang duha. Giwala para magkahiusa silang duha. We will pray that the Lord someday will send another Pinihas to our church. Amen. Para kining mga butang nga dili na to magkasinabtanay nga approve sa kongregasyon, approve sa constituency, approve sa execom nga mo'y hinungdan nga dili magkasinabot ang mga kaigsunan. Iampo na to nga the Lord will send another Pinihas. Amen. Amen. Nga maoy mo patch up nining tanan mga kaigsunan. Para ang tanang, ang gubat sa pagpanaw hamiling kalag, atong tabangan. Amen. Atong suportaran mga kaigsunan. Huwag ang Ginoo magauban kanunay. Ang nagpadayon po din ba, sir, sa communicating our thoughts, I mean, sa kinahanglan sa pag-abot ni anak ng mga situation, mga igsoon, diha man sa sulod sa panimalay, o sulod man sa simbahan, or sa sulod man sa komunidad, kinahanglan ato ag yung bansayon kanunay, kung unsa kining ato sa atong mga panghuna-una. Do not jump to conclusions, dili ta mo himo dayon sa atong judgment, mga igsoon. Tungod kay dili kita makahimo mismo nakakita sa sulod sa kasing sa tao. Talk about the problems before acting. Kinahanglan hisgutan mga kaigsoon pag-ayo. Ano na reconciliation, meaning pag-abot diya sa tunga, mga igsoon, and be willing to make sacrifices to achieve unity. So sa paagi, mga igsoon, pagpaubos sa mga kaugalingon, mga kaigsoon. And dili gyud mulabaw ang maong pride, mga igsoon, og magmadaogon gyud, mga kaigsoon, ang peace. Give a polite response to the accusations. So sa paagi, mga kaigsoon, sa pagpaubos, rejoice and bless God when peace is restored. Ang Ginoo gyud maoy nahimong dalaygon sa tanan nga sa kanunay siya nagahimo sa pagpataliwala sa mga hitabo, mga igsoon. The children of God in Ellen White, Patriarchs and Prophets, paragraph 519. The children of Gad and Reuben now place upon their altar an inscription pointing out the purpose for it was erected. Ang ilang plano kaniadto mo ang pagtimaan kung giunsa sila pag-atiman sa Ginoo, ug ang ilahang covenant ngadto sa Ginoo, ilang mga pakigsaad, mga igsoon, mausab ang maong tuyo sa pag-erect, sa pagbutang ni establish nila sa maong altar, mga igsoon. And they said, it shall be witness between us that Jehovah is God. Para makita sa katawhan nga ang Ginoo nga ilang Dios, ug sikinsa ang Ginoo nga ilang Dios. Thus they endeavored to prevent future misapprehension and to remove what might to be cause or might be a cause of temptation. How often serious difficulties arise from a simple misunderstanding. Kining mga dinalian nga mga desisyon sa kinabuhi, mga igsoon mo ay kasagaran mo hinungdan sa mong gubot, even among those who are actuated by the worthiest motives and without the exercise of the courtesy and forbearance, what serious and even fatal result may follow. Mahitabo gyud, mga igsoon, nga adunay mga kadaot, mga kasamok sa ang samputanan, mga kaigsoon. No one was ever reclaimed from a wrong position by censure and reproach, but many are thus driven farther from the right path and led to harder their hearts against conviction. A spirit of kindness, a courteous, forbearing deportment may save the erring and hide a multitude of sin. Or bisan pa gani, mga igsoon, sa pagpalayo, sa pagpahilayo kanato, kung at mo pabilin tas pagbarog, mga kaigsoon, diha sa batasan, sa pagka malumo, mga igsoon, sa pagsulong sa ato mga buhat, sa kining Great Commission, mga igsoon, sa pagpahilayo sa mga kasalanan, og magapadayon kita sa pagtudlo sa katawhan ngadto balik kang Jesus Christ. Sa katapusan, mauni. Kato ang yawa nga kung magkalagyo ang mga katawhan sa Israel geographically, makatsansa siya sa pagsabong sa duha. My point is this.
kung makit-an sa yawa bisag gamay lang distansya nimo sa imong igsuon. Sa bungon gyud mong duha. Mo nang ay di gyud nato pakitaon ang yawa nga doon natay distansya sa atong panimalay, doon natay distansya sa tuang pagkamanagsuon, doon natay distansya sa tuang relasyon sa iglesia. Kaya gani ha, geographical distance pa lang gani. Gatuon ang yawa nga mabungkag na ang katawhan sa Israel. Number 2, aron magkabangi ang duha, doon ay conflict nga ibutang ang yawa sa taliwala. Depende na nato if how matured we are to handle the conflict. Ang conflict, mga kaigsunan, nahitabo kung doon ay akusasyon. Remember, ang original nga accuser of the brethren, according to Revelation 12 verse 9, mao ang yawa. Ang yawa nagapang-accuse, ang yawa nagapanglibak, nagapangdaot, nagapang-backbite ang yawa, mga higala. Depende na po na nato og what kind of answer can we give. Mubalos matag panglibak, mubalos matag kasuko, o magpabilin batang resilient, magpabilin batang malumo ang atong tinubagan. Para kanako, kung naghandom pata og reconciliation, dili ta magpatakag sa salitang patapos. Pwede man mag-away ng magtiayon, pero ayog inang bati kag naong gadanghag ka lang, gaya iya ka lang, wa kay buot. Kana nga sinultihan, wa na plano, Brother Chumar, nga mag-uli pa. Di mo wala sa nauna. Magsigig panabi nga kana kung bana na kabit, ipanabi sa mga tao. Kana bot ipasabot, wala na gyud kay plano nga magka-reconcile pa. Kung gisigil na nimo panabi nga kana si pastor sa suanso, dautan na, iyawa na, kawatan na, nanay kabit, nga imong gipanabi sa mga kaigsunan, imong giwali sa pulpito, buti pasabot wa na gyud kay plano nga magka-reconcile pa. Pero kung doon na kay plano magka-reconcile, maintain humility. Maintain sa pagkamalumo sa tinubagan. Tanawar ko nang iyan ang gidala sa radyo, iyan ang gidala sa social media, nga mauna ang presidente, ana ang treasurer. Tanawa ni sagpot sa patay. Kaya wala gyud sa planong magka-reconcile. Pero para sa mga taong ron na pa'y planong magka-reconcile, atong bantayan ang atong sinultihan. Nga dili makapasamad sa atong kaatbang. Nga mga nagpasangil ka na to. Tanawa ang 2.5 tribes. Malumo ilang tinubagan. Kaya nga naman, nangandoy pa sila reconciliation. Then, finally, iampo na to na sa atong mga conflict o walay pagsinabtanay, doon ay pinihas nga may magpataliwa ka nato sama kang Jesus Christ. Amen. Nga may magpataliwala sa duha ka conflict nga conflicting parties aron mahiusa kini. Muna gisulti sa usa ka professor nako matud pa niya, we will pray until leadership will come. That leadership, it will be interested for the reconciliation. Amen. Kung doon na magaling leader nga dili interesado og reconciliation, walay reconciliation mahitabo. Pero if time will come nga doon ay leader nga moabot, sama kang pinihas, nga interested og reconciliation, ma-reconcile yun mga kitso. Ang tanang nagkakonflikto. Lain pag yung katapusan, na-remember na ko tong istorya ni Pastor Diaz, anihing Pastor Diaz, late Elder Paterno Diaz. Kamo, kabalo mo nakadungog na mo nga sugilanon. Bata pa siya, gusto siya mo tanaw sabong manok. Naa sila manok sa ilang balay, pulos puti, ugis ang kolor, pulos unoy, iyang sabungon. Dili gyud magsabong bisag kung saon. Bisa pag ana-anaon niya, di gyud magsabong. Gina niya ang papa nga pa, nga naman yung ato manok, pulos laki, di man magsabong. Ang tubag sa iyahang amahan, ay, ambot ni mo do. Kung saan pagsabong anang managsuon mana, pareha lagnaong, pareha sila color, so dili na sila mag-away, bisa kung saan. Kaya pareha sila color, pareho sila balhibo, managsuon sila.
Kay gusto man gyud sa mutan-aw na magsabong nga manok, ang isa ka manok iyang gidakop. Iyang gidala dito sa buhan o iyang gibuling-bulingan og mayo. Gibutangan yung dabing buuling dito abo ang isa. Pagkaman yung gidala nga to sa isa ka manok nga way buling, iyang gipasabok perting labok, Brother Jomar. Perting sabong. Mahigala magbantay ta. Kaya ang yawa interesado magkasabong ang mga kaigsunan. Naagyo isa nato ini nga buling-bulingan sa yawa kay para magsabong, maglabok yun ang mga kaigsunan. Atong likayan ang panagkabuling-buling ng kalibutan na mga kaigsunan. Parang atong putli nga pagkamanagsuon sa kinaiya, batasan, sinultihan, kinantahan, o panglantaw sa unahan. Putli ang tanan o magkahiusa ta nga mag-aandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mag-ampo ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghan kayong salamat Ginoong Dios nining kagabion. Salamat sa imong pulong, salamat sa kadagaya, sa grasya ug kaluoy. Salamat sa mensahe nga among nabatnan karon. Hinaot o Dios nga kini nga mga pulong. Dunay dako kay luna sa mong kasing-kasing ug kaming tanan magkinabuhi. Sumala si muhang kinaiya sa sinultihan gikan kanimo ug pagpaubos gikan kanimo among mabatnan. Ikaw magapalayan pagpanalangin ka namong tanan sa tanang mga nagtan-aw sa mga naminaw. Sa tanang mga nag-sponsor ni nga programa, sa tanang kawani ni istasyon nga na-play kini nga broadcast, sa tanan nga mga TV crew sa LCA Media, ikaw magapanalangin. O sa tanang mga equipments nini. Amahan, i-reconcile kaming tanan kanunay. Pinaagi sa imong dugo nga giula sa Kalbaryo sa krus. Adunay pa naghiusa kanamo tungod og alang sa imong buluhaton nga magpadayon kini hangtod sa imong pagbalik. Kining tanan ang gitugyan kanimo uban sa kapasayloan sa imong mga sala sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin o sa pagpadayon sa pagtan-aw, sa labi na gyud sa imong pagpadayon sa pag-support nini nga buluhaton. Ikaw kanunay na imong appeal nini atong buhat pinagi sa imong pag-support financially o sa imong pag-support o sa pinagi sa imong pag-share nini nga buhat mga igsoon o sa ato ang mga live program and broadcast sa atong Facebook. Ikaw makahimos pagpadayon sa pag-support nini nga buhat pinagi sa imong pagpadala nini atong GCash number nga mo 0951-7949211. Ang Ginoo magapanalangin kanimo.